Ang Zeus mang kasama nila ngayon ang tunay na Zeus Lawrence or hindi, wala na siyang pakikialam doon. Siguro ay kaibigan ni Zeus si Alona na isa ring ubod ng yaman at baka nga magkasosyo ang pamilya Kutong Lupa at pamilya Lawrence. Pakiusap, sampulin mo rin ako ng 10 beses para mapatunayan kong pinagsisisihan kong ginawa ko ngayon. Nakapikit pa ang mata ni Darwin nang sabihin iyon. Talagang takot na takot ito ngayon sa kalooban nito. Lahat ng kahambugan at kaarogante ay naglaho na sa katawan nito. Makikita ang pagkagulat nito nang kalampagyan ni Alona ang mesa. Okay na sa akin ang tinawag mo akong master. Next time kapag nakita ko pa yung pagmumukha mo, baka doon na kita sampalin. Hindi lang 10 beses. Makailang ulit tumangot-tango si Darwin. Yes, I promise. Di na ako magpapakita sa'yo. Nanginig ang boses na sambit nito. Now leave, utos ni Alona. Walang lingon likod, mabilis umalis si Darwin. Tinarayan ni Alona ng tingin lahat ng customer. All of you, especially sa mga kumukuha ng video, kapag nilaman kong kumalat ang nangyari sa restaurant nito, madali ko lang kayo maipapahanap sa mga tauhan ko. Nawala ang saya sa mukha ng ilang customer, lalo na mga nagre-record. Agad pinagbubura ang kanilang ni-record sa takot na baka nga gawin ni Alona ang banta nito. Kung pwede lang nilang burahin pati ang binura nilang video, gagawin nila. Makasiguro lang na nabura nga nila iyon. Lumapit ang manager kay Alona at bahagya itong yumuko. Miss Kutong Lupa, welcome sa aming restaurant. Meron kami isang kwarto sa second floor na po pwede niyong gamitin upang kumain kasama ng mga kaibigan mo. Magalang nitong alok. Naiintindihan nito ang sitwasyon ngayon ni na Alona. Sa puntong to, kailangan nila ng pribadong mapapwestuhan. Pero dahil sa wala naman silang mga VIP rooms di tulad ng ibang restaurant, napag-isipan itong ipagamit kina Alona ang kanilang opisina. Air condition na rin naman ang kwarto kahit palagay nito, magiging komportable sila doon na kumain. Gustong bulyawan ni Alona ang manager dahil sa pagkainis sa kung paano siya nito tawagin. Muli, mas naman niyang tinignan si Zeus. Sadya niyang nireserba ang 10 sampal na para dapat kay Darwin para gamitin to kay Zeus. Lalo pa siyang nainis na makitang nagpipigal ng tawa si Zeus. Okay, dalhin mo kami sa kwartong yon, utos ni Alona sa manager. Habang papunta sila sa ikalawang palapag, kinukulit ng mga tanong ni Jacqueline si Alona. Tipid lamang yung sinasagot ni Alona na sinasabayan pa ng pilit ng ngiti. Iritang-irita to sa tuwing binabanggit ni Jacqueline ang pamilya Kutong Lupa. Narinig ni Zeus ang marahang pagbuntuhan nga ni Kina. Nasa unahan niya lamang to. Marami talagang di inaasahang bagay sa mundo, sambit nito. Nagulumihanan si Zeus na pinagmasdan ito. Siya ba ang kausap ni Kina? Anong ibig sabihin nito? Tumikim siya bago lakas loob na kausapin to. Anong ibig mong sabihin, Miss Alanis? Tanong niya. Mahinang natawa si Kina. Tinignan siya nito sa maamon nitong mukha. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Pinilit niyang basahin ang iniisip nito base sa ekspresyon ng mukha pero hindi niya yon magawa. Sa likod na maamong mukha ni Kina ay ang talinhagang hindi niya maipaliwanag. I told you to just call me by my name, Mr. Lawrence. Nahinto sa paglalakad si Zeus dahil sa kung paano siya tawagin ni Kina. Tila napakamakahulugan kung paano nitong bigkasin ng Mr. Lawrence. Napansin ni Zeus suminto sa paglalakad si Kina. Marami akong gustong itanong sa iyo, Zeus. Meet me tomorrow evening sa likod ng paaralan. Sambit nito bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Ang malamis itong boses parang naiwan pa sa kinaroroonan ni Zeus kasabay ng nakakaakit itong amoy ng pabango. Ilang segundo pang hindi nakakilos si Zeus. Ramdam niyang bawat kabog ng kanyang dibdib sa tahimik na pasilong iyon. Sumunod siya sa kwarto kung saan pumasok si Kina. Saglit pang nahinto ang manager sa kanyang harapan na makasalubong niya itong papalabas ng kwarto. Hindi to umimik sa halip, saglit lamang siya nitong tiningnan bago tuluyan ng lumabas. Here, Zeus, pag-aaya ni Jacqueline sa kanya na maupo sa sofa sa tabi nito. Binigyan lang to ni Zeus ng tipid ng ngiti bago naupo doon. Nasa katapat na sofa sa harap niya mismo nakaupo si Kina habang si Alona naman ang katabi nito. Napahalokikpip at nakabosangot. Hindi ko alam na yun palang apelido mo. Nakangiting wika ni Alona. Ngayon ko lang narinig ang apelidong Kutong Lupa. Nawala ang pagkairita sa mukha ni Alona nang kausapin to ni Kina. Kapag si Kina nagbikas sa salitang yon, tila hindi nakakaasar pakinggan. Di nito alam kung anong itutugon. Napakamot pa nga ito sa likod ng kanyang ulo.
Oo nga, hindi ba't nabanggit mo ang Garcia ang apelido mo? Tanong din ni Jacqueline. Pilit na natawa si Alona kasabay ng awkward na ekspresyon sa mukha nito. Yes, yes. Garcia naman talaga ang apelido ko. Fake surname lang nasa SVIP card ko. Wag yun na yung alalahanin. Nakatawang tugon nito pero ang totoo, nag-uumapaw ang uyam dito sa kalooban nito. Partikular tong nakatingin kay Zeus, tila minumura sa isip. Dito pinansin ni Zeus na nakatingin lang kay Kina, bahagyang nakangiti. Kakaibang sayang nararamdaman ngayon ni Zeus na dapat sinabi ni Kina na gusto nitong makipagkita sa kanya bukas at makipag-usap. Kung pwede niya lang sanang laktawan ng oras, gagawin niya. Di na siya makapaghintay makausap si Kina nang sila lang ang magkasama. Maya-maya ay bumalik ang manager, may hawak sa parehong kamay na 2 plato. An amuse-bouche, a complimentary appetizer to tantalize your taste buds. Onigiri, sushi. Ubod ang ngiting sambit nito bago yun ilapag sa mesa. It's an otoro, am I right? Galak na sambit ni Jacqueline. Agad natukoy anong klase ng isda yun. Kahit paborito niyang kainan ng restaurant na to, ngayon lang siya makakatikim ng nigiri sushi na pinapaibabawan ng otoro. Yes, I'm surprised alam mo ang tawag sa isdang to. Ito ang pinakamataba at pinakamahal na parte ng bluefin tuna na kung tawagin ay otoro. Nakangiting-ani ulit ng manager. Napataas ng kilay si Zeus matapos tinignan sa Jacqueline. Medyo humanga siya sa dami ng kaalaman nito. Tulad ng pagkakaalam nito ng kanyang SVIP card at kung ilang piraso yun sa buong mundo. Talaga bang interesado si Jacqueline sa nangyayari sa upper class? Kung ganon hindi magtatagal, marahil malalaman din ito ang tungkol sa kanya at sa kanyang pagkakakilanlan. Samantala, sa sarili nitong kotse, di pa rin nawawala ang kaba ni Darwin dahil sa nangyari. Kahit pinatawad siya ni Alona sa ngayon, nababahala pa rin siya na may gawin to sa kanyang pamilya. Di naman siguro didibdibin ni Miss Kutong Lupa ang mga sinabi ko sa kanya, hindi ba? Kinakabahang tanong nito sa sarili. Panay tango-tango ang driver nito na para bang kausap to ni Darwin. Hindi nga nito nasaksiyan ang nangyari sa loob ng restaurant. Sino si Miss Kutong Lupa? Bakit ganito katakot si Sir Darwin sa kanya? Takang tanong nito sa isip. Binuksan ni Darwin ang bintana ng kotse para tingnan ang restaurant. Napagdesisyonan niyang hindi na pumasok bukas sa La Fernanda. Di niya nagugustuhin na makasalubong si Alona. Kung kaibigan nga ito ni Kina, malabong makalapit pa siya kay Kina. Good luck na lang sa mga akit ng ligaw kay Miss Alanis. Bulong pang sambit nito sa sarili. Let's go, aniya sa driver. Mag-aalas 10 na ng gabi. Na matapos si Zeus. Si Alona ang pinakamatagal matapos kumain at para bang gustong ubusin ang laman ng kanyang card. Kung hindi pa nila to pinilit umuwi, parang gusto pa nitong dun tumira sa restaurant na yon hanggat di nauubos ang halos 10 bilyong dolyar na laman ng SVIP card ni Zeus. Nakapamulsang naglalakad si Zeus habang nasa likuran ng 3 babae. Panay pag-aalo sina Jacqueline at Kina kay Alona na may witpit pang bote ng champagne. Pinagtitinginan sila ng mga nakakasalubong nila. Diyos ko, mga kabataan talaga ngayon ang hihilig ng maglasing. Wika ng aling kanilang nakasalubong kasama nito. Nagsalubong ang kilay ni Alona nang marinig iyon. Hoy manang, sinong batang tinutukoy mo? Sigaw nito na aktong susugurin pa ang ale. Agad namang hinawakan ni Jacqueline at Kina ang magkabila nitong braso para pigilan to. Dahil sa takot ng ale at kasama nito, bililisan ng mga ito ang kanilang paglalakad. Natatawang nailing-iling na lang si Zeus. Mukha naman talagang bata si Alona. Kahit siyang nasa posisyon ng ale, yun din ang kanyang maiisip. Idagdag pa na lasing na si Alona. Ito na nga ang halos umuwas ng champagne na kasama ng kanilang appetizer. Ang dala nito ngayon, 2 bote na. Unan lang hinatid si Alona sa apartment nito. Namangha si Jacqueline na makita kung saan nanunuluyan si Alona. Di mo man lang binanggit sa amin na dito ka pala nanunuluyan. Mag-isa ka lang ba rito? O sisa nito habang ginagala ang paningin sa malawak na sala. Yes, inaantok na tugon ni Alona. Binagsak ang sarili sa malambot na sofa. Sa pagkakaalam ko, 300 dolyar ang buwanang bayad sa upa rito. Sambit ni Jacqueline. Naupo ito sa pang-isahang sofa. Kung sa bagay, barya lang sa'yo yon. Nakangiting dugtong pa nito. Iniisip kung gaano kasarap ang buhay meron si Alona. Iba talaga kapag mayaman. Di umimik si Alona. Pilit nilalabanan ng antok habang nakatingin sa screen ng kanyang cellphone.
Lolo naman ni Kane ang nagbabayad ng upa ko rito, sambit nito sa isip. Nilihis pa nito ang tingin sa cellphone para tingnan ang nananahimik na si Kina habang nakaupo sa may paanan nito. Naupo si Alona sa tabi ni Kina. Why are you so quiet? Anong bumabagabag sa isip mo? May nang asar na naman ba sa'yo? Uupakan ko. Pabirong sambit nito. Mahinang natawa si Kina. No, nothing. Inaantok lang siguro ako. Tugon lamang nito. Marahang suminghap si Kina pagkatapos ay ginalang paningin sa buong apartment. Dito rin sana siya gustong patuloy ni Javier mula na magbalik siya sa pamilya Alanes. Pero dahil nga sa laki ng upa rito, tinanggihan niya yon. Isa pa okay na sa kanya ang manuluyan sa kanilang dormitoryo. Nabasa naman agad ni Zeus ang nasa isip ni Kina, bagay na hindi niya maunawaan. Minsan kaya niyang basahin ang isip nito at minsan naman hindi. Katulad na lang kanina. Bakit di na lang muna kayo dito manuluyan? Nabanggit sa akin ni Alona na babagot daw siya mag-isa sa apartment na to. Wika niya, makahulugang tinignan si Alona. Tumaring ang ekspresyon ng mukha ni Alona nang marinig ang kanyang sinabi. Sisinghalan na sana siya nito pero napagtanto nito ang ibig niyang iparating dito. Tumingin si Alona kay Kina. Bakit niyo ako samahan dito? Mas masaya ako may kasama akong manunuluyan dito. Sambit nito habang bahagyang nakangiti. Nagkatingin na naman sina Jacqueline at Kina. Are you sure? Okay lang ba sa'yong dumito muna kami? Tanong ni Jacqueline. Nakangiting tumango-tango si Alona. Ang pumupungay nitong mata gusto nang magsara, pero sa kabila nun matino pa rin naman tong nakakapag-isip. Tuwang-tuwang tumabi si Jacqueline kay Kina. Ano, gusto mo ba dito tayo manuluyan? Tanong nito kay Kina. Di agad tumugon si Kina. Makikita sa itsura nito ang pag-aalanganin. Huwag mong alalahanin ang pambayad sa upa, sagot ko sa kanya. Wika ni Alona, para bang nabasa nito ang nasa isip ni Kina. Ang totoo na isip din niyang parang di tamang siya ang nanunuluyan sa ganito kagandang apartment samantalang si Kina na apo ni Javier na siya nagbabayad ng upay nanunuluyan lang sa isang maliit na dormitoryo. Nakangiting tumango na lang si Kina. Sure, sambit lamang nito. Malapit na rin naman matapos ang semestre, kaya hindi rin naman sila magtatagal dito ni Jacqueline. Napangiti na lang si Zeus habang pinagmamastan ang tatlong masasayang nag-uusap-usap. Magiging mas panatag siya dito kung manunuluyan si Kina kasama ni Alona. Marami siya na kailangan asikasuhin, kaya hindi niya masyadong mapagtuunan ng atensyon ang pagbabantay kay Kina. Siguro mas makakabuti rin kung ililipat din siya dito sa subdivision at maghanap ng apartment na matutuluyan dito malapit sa kanilang apartment. Sakaling magkaroon sila ng problema, madali lang siyang makakapunta sa kanila. Baka mas makabubuti kung meron pa siyang aatasang magsusubaybay sa kanila. Sa mga nangyayari ngayon, hindi sapat na si Alona lamang ang kasama ni Kina. Di lang ang mga young masters sa magiging banta para sa kaligtasan ni Kina. Kung hindi, ang kasama na sa inaalala niya ang banta ng sekretong organisasyong tinutukoy ng kanyang lolo. O ang kliyente na nag-utos sa night bandos na tangayin si Trevor. Di man siya sigurado ramdam niya. Mukhang alam na nang hindi nila matukoy na kalaban ang pagiging malapit niya kay Kina. Kailangan pa niyang mas siguraduhin ang kaligtasan ni Kina. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Agad niyang dinukot yon sa kanyang bulsa at nakitang may natanggap siyang mensahe mula sa hindi nakarehistrong numero. Nandito ako ngayon sa labas ng subdivision. Gusto kitang makausap? Napataas ang kilid ni Zeus nang mabasa yon. Di man to nagpakilala, may ideya na siya kung sino ang nag-text. Di na siya nagpaalam pa kina Alona at agad niyang tinungo ang labasan ng subdivision. Pagkarating doon, nakita niya ang isang itim na van sa may gilid ng kalsada. Kamusta? May nabubuo na ba sa pagitan ninyo ni Kina? Narinig ni Zeus ang boses ng isang lalaki sa kanyang likuran. Agad na natukoy ni Zeus kung kanino yon. Lance, wika niya sabay lingon dito. Nakita ni Zeus ang seryoso habang nakapamulsa na si Lance. Marahang naglalakad papalapit sa kanya. Napansin niyang may nagbago sa pangangatawan nito kumpara nung huli niyang pagkikita rito. Parang mas naging matinupuno ang pangangatawan nito. Tulad na naging hula ni Theodore, makikipagkita nga ito sa kanya. Gayun din ang kanyang inaasahan. Malamang kukomprontahin siya nito tungkol sa nakansela nitong kasal.
Kahit papano di maiwasan ni Zeus sa isipin na siya ang dahilan kung bakit to umalis sa bahay nito. Kung may masama man na mangyayari kay Lance dahil sa sama ng loob nito sa kanya, ay parang kasalanan niya na rin. Mahirap pang sagutin ang tanong ko upang sagutin din ang tanong. Seryosong sambit ni Lance. Napakunot ang noo ni Zeus dahil sa sinabi nito at tono ng pananalita nito. Di agad siya umimik sa halip, nagtatakang pinagmasdan niya ang kakaibang katauhan nito. Di lang pisikal na kaanyuan nito ang nagbago, kung hindi ang buong pagkatao at kung paano to magsalita. Di na ito ang Lance na una niyang nakilala. Napakalamig na ng aura nito. Ganito ba ito naapektuhan sa hindi pagkakatuloy ng kasal nito at ni Kina? Pasensya ka na kung hindi ko man lang ipinaalam sa'yo naging desisyon ko bago man lamang ikansela ang kasal ninyo ni Kina. Pero kung iniisip mo na ginawa ko yon dahil sa sarili kong kagustuhan ay nagkakamali ka. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, hangad ko lamang ang kaligtasan ni Kina. Paliwanag niya. Hindi lang yon ang dahilan kung bakit ko ipinakansela ang kasal ninyo. Kung hindi pa nabanggit sa'yo ni Theodore, sa pilitan lang pagpapakasal sa'yo ni Kina. Hindi mo ako masisisi kung nang ilaman ako. Kung pahalagan mo ang nararamdaman ni Kina, mauunawaan mo kung bakit ko ginawa yon. Dagdag pang paliwanag niya. Ilang saglit na nanahimik si Lance. Nakatayo at nakatingin lamang ito sa maliit na bato sa may paanan nito. Alam ko ang tungkol doon kahit na hindi man nabanggit sa akin ni Dad. Sambit nito pagkalipas ng ilang saglit. Mapaglarong sinipa nito ang bato papalayo. Hindi mo na kailangan na may paliwanag sa akin at wala akong pakialam sa ko naman dahilan ng pagkansela mo ng kasal namin ni Kina. Nandito ako dahil sa isang bagay kaya wag mo nang alalahanin pa yon. Tumingin ito sa kanya. Tila walang kabuhay-buhay ang mga mata nito. Nagulumihanan si Zeus sa sinasabi nito. Kung ganon, bakit tila masama ang loob nito sa kanya kung talagang wala itong pakialam sa kanyang ginagawa. Isa pa, sinabi rin ni Lance na alam na nito ang ginawa ng kanyang ama. Hindi ba't dapat sumang-ayon na lamang to sa naging desisyon niya dahil alam nitong mali ang ginawa ni Theodore? Unang kilala ko palang kay Kina, alam kong napipilitan lang siya. Pagpapatuloy ni Lance. Pero ikaw na rin mismo nagsabi sa akin na alam ko kung gaano siya kaganda, hindi ba? Kaya napakalaking kawalan sa akin kung pakakawalan ko siya ng dahil lang sa hindi niya gusto na magpakasal sa akin. Iniisip ko palang na balang araw matututunan niya rin akong mahalin. Natigilan si Zeus matapos nang marinig ang sinabi ni Lance. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Sinasabi man nitong wala itong pakialam sa nararamdaman ni Kina? Kung ganon, simula pa lang pala, alam na nito ang lahat.